Nasubukan niyo na bang mapunta sa isang sitwasyon na hindi mo naman siya gusto, pero hinihingan ka ng commitment? Maraming teachers na ganyan ngayon. Sabi nila, required raw silang sagutan ang commitment part ng IPCRF. Kailangan ba yun talaga? Ang commitment part po sa IPCRF ay hindi naman required. Pero sino lang ba ang kailangang mag-accomplish ng commitment form? Una, tanongin mo muna yung sarili mo. Nagsagot ba ako ng teacher's commitment form noong simula ng taon? Ito po yung teacher's commitment form or yung TCF. Ano po ba ang meron dito? Nandito po ay current school year, kunyari 2025 to 2026, yun po yung nagdaang school year. Tapos name of teacher, position before promotion. So kunyari ikaw ay nagpapapromote ng to teacher 4 to teacher 7, kung ano man yun. Nagpapapromote ka doon, pero meron kang S, isa or dalawa or tatlo na S. Pwede mo yun na i-commit ngayong year na to, nung nagdaang year na yon 25 to 26. Pwede mo siyang i-commit na papataasin ko yung rating ko. Kasi 44, ang requirement sa akin, dapat VS ako lahat. Meron akong S. Tatlo. So, yung tatlong S ko na yon, pinapromise ko na papataasin ko yan ng school year 2025 to 2026. Yun yung promise mo. Okay? So, pwede mo ilagay dito up to 3 lang. Kung 4, hindi ka na pwedeng magpa-promote kasi 4 na yung meron ka. Hanggang 3 lang ang maximum na pwedeng ilagay dito sa teacher's commitment form. Ngayon, ginawa mo ito nung time na nagpa-promote ka. Siguro, mga bandang October ng 2025 o kaya basta hindi pa dulo ng taon. So, ang promise mo, yung tatlo mong S, papataasin mo yon. Okay? Anong sinasabi dito? Commitment statement. Number 1, integrate these indicators into my current IPCRF. So, kunyari, hindi kasama sa indicators for this school year yung tatlo mong S na yon. So, ang gagawin mo, magiging dagdag siya na indicators, dagdag sila na indicators para doon sa IPCRF mo for 2025 to 2026. Okay? Imbes na 14, magiging 17 yun sa'yo kasi hindi kasama lahat. Kung may kasama naman na isa, imbes na 17, magiging 16 na lang kasi nakasama na sa 2025-2026 na ratings ang isa mo pang i-commit. Pero isusulat mo rin yun dito kasi S nga yun dati. Promise mo, babaguhin mo siya for this school year. Diba? Okay. Number 2, undertake corresponding actions to improve performance in these areas within the current school year. So, kunyari, October 2025 ka, nangako na mag-i-improve ka ng rating mo. So, dapat, mula October 2025 hanggang March 2026, gumagawa ka ng paraan kung paano mo mapapataas yung rating mo na S. So, dapat kung ano man yung MOVs para doon sa indicators na S ka, kuhanin mo, ipunin mo during the school year 2025 to 2026 para ipakita mo later sa iyong rater na ito po, nag-improve na po ako. Okay? Dahil na ipakita mo na nag-improve ka na, then, baka sakaling tumaas na yon by the end of the school year. Okay? Magiging dagdag siya sa rating mo. Number 3, participate in relevant professional development activities to address these areas of improvement. Ayun, part yun ng pagiging mas mataas na rating para sa dati mong S. Magsasali ka talaga ng mga relevant professional development for the indicators. Diba? So, yun yung tatlong pangako mo kung pipirma ka nito. Ito ay pipirmahan mo at pipirmahan din ng school head mo. Ipapasa ito sa HRMPSB chair. So, dapat copy furnished yung mga dapat i-copy furnished nito. Okay. Ang tanong, pumirma ka ba nito? Nung nagpa-promote ka or nung simula ng PIMES, gusto mo magpataas ng rating, nagdagdag ka ng indicators, gumawa ka ba ng mga paraan para mapataas yung mga ratings na yon? Kung ang sagot mo ay oo, nagpapirma ka nito at meron ka talagang pinapataas na rating, then
sagutan mo yung part ng IPCRF. Kasi, di ba, meron dong part na old rating, tapos may new rating. Kasi nga, yung old rating, yun yung SK. Tapos yung new rating, yun yung improved rating mo. Dahil nga, idinagdag mo siya sa IPCRF mo. Pero, wala siyang epekto doon sa IPCRF mo for 2025 to 2026. Kaya, merong part doon na commitment form. Okay? Huwag tayong papasok sa isang relasyon na hindi naman talaga tayo. Walang tayo, walang kayo. Ayun, sana po malinaw. Bye!